Kung ibibigay mo man ang lahat sa taong minamahal mo, okay lang yan. Ang mahalaga, naging buo ang alay mong pag-ibig sa taong hangad mo na hulog ng langit. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sayang talaga. Kundi dumating si tatay. Nako. Naranasan na siguro ni Francis ang tumarak ang mata. Pero, teka nga. Kasi naman, kailangan na naming ayusin ang mga sarili namin. Naligo na kami ni Eddie dito sa poso, sa likod ng bahay. Tapos, diretso bihis lang. Kasi kailangan na din naming makalis kaagad at baka matraffic kami. Pagka uwi ni tatay, mga bandang 2 p.m. na. At eto, nagpaalam na kami. At si Pinky, eto. Isasama ko sana. Kaya lang, parang ayaw niya. Pinky, tara na. Alis na tayo. Kaya lang si Pinky, ayun, parang ayaw. Kasi naman, tumakbo na siya papalayo. Tapos, hinabol yung mga asong nakatambay sa dadaanan namin ni Francis. Hey, loko talaga yung si Pinky. Napakatapang. Kaya ito, nagpaalam na kami kay tatay at nanay. Anak, ingat kayo. Kailan ka pala babalik? Hey tatay, hindi ko po alam. Bahala na po. Ganun ba anak? Sige, ingat kayo. Tsaka iho, Francis. Bantayan mo si Eddie. Pasaway pa naman tong anak ko na to. Opo, dito. Ako na po ang bahala kay Eddie. Pababaitin ko po siya. Eddie, ikaw naman. Ayusin mo. Huwag kang pasaway kay Francis. O siya. Baka gabihin kayo sa daan. Tara na at ako nang magbubuhat ng sako para di ka na madumihan, anak. Tatay, kaya ko na to. At saka si Pinky, di ko na isasama para may kasama kayong nagbabantay dito sa bahay. Sige anak. Ingat ka. Sa tuluyang pagpapaalam namin kay tatay at nanay. Eto, ang cute ni Pinky. Inihatid pa talaga ako sa sakayan ng tricycle. Tapos, nagpaikot-ikot pa siya sa mga paa ko. At aba, inihian pa ako at sabay takbo pa palayo. Pasaway talaga si Pinky. Parang ako. At aba, ayun. Nakita ko siyang may hinahabol na namang aso. Pasaway talaga. Isang mahabang paglalakbay na naman. At eto, pagkasakay ng tricycle, lilipat naman kami sa bus na didiretso ng Maynila. At eto, pagkasakay namin ni Francis, halos walang pasahero pero sa pinakalikod kami naupo. Para masaya. Magkahawak kamay lang kami ni Francis habang pinagmamasdan ng mga palayan. At yung ibang bahagi ng palayan, inaani na. At halos kulay ginto ang lahat ng makikita mo. Kasi nga, nahihinog na yung mga palay.
Francis, pag-uwi natin sa dormitoryo, anong gagawin natin? Um, Eddie, matutulog tayo at magpapahinga kasi may pasok na bukas. Francis, mali ka. Kasi pagdating natin, papasukin na kita. Eddie naman eh. Ayoko. Huwag muna. Francis, kailan pa? Tsaka dapat masubukan mo na para masanay ka na. Basta Eddie, ayoko muna. Francis, masama ang di tumutupad sa pangako. Bahala ka. Magkakaluslos ka. Eddie, ano na naman yan? Puro kakalokohan. Ay nako, ilabas mo na nga yun at nagugutom na ako. Hello? Francis, ikaw ba yan? Nasa bus tayo ha? Ano naman? Wala namang makakakita. Nasa dulo tayo. Dali na. Ilabas mo na, Eddie. Oo na. Saglit, Francis. Nagmamadali ka naman masyado. Medyo kinakabahan ako. Kasi naman, nasa bus kami. Pero eto, inilabas ko pa din. At ba si Francis? Di nagpapigil. Kumakain habang nasa biyahe. Gagi talaga. Nakakakaba pala kapag sa bus pero dapat alerto. At habang kumakain si Francis, sa mga pasahero at konduktor lang talaga ako nakatingin. At nung malapit nang mapawi ang uhaw ni Francis, napapikit na lang talaga ako, Teto. Nanghina na ako. Gagi talaga. Naubos na naman ang lakas ko. Kaya ito, itinago ko na ulit ang kinain ni Francis. Baka mamaya makalimutan kong itago. Bigla kasi ako inantok. Paano na kung di ko na itago? Baka kainin ng iba. At matapos yun, nakatulog talaga ako kaagad. Nakakapanghina eh. At nung magising ako, nasa Maynila na pala kami. At eto, ginising na ako ni Francis kasi pababa na kami. Francis, napakabilis naman ng biyahe. Oo, Eddie. Parang ikaw. Mabilis din labasan. Magaling ka kasi, Francis, kaya ganun. Pero tara na. Para mapasok ko ng bulaklak na tuluyang mamumukadkad kapag nadiligan. Ayoko, Eddie. Hindi pwede. Francis, ang arte mo baga. Sige, kung ayaw mo. Ikaw na magbuhat ng rambutan na nasa sako. Eddie, hayang ano naman. Ay naku, tara na. Isakay na natin yung sako para di tayo mahirapan. At eto, tumawag na kagad si Francis ng tricycle. At pagkasakay namin, diretso na kaagad sa dormitoryo. Pagkababa namin, binuhat ko na kaagad yung sako papasok sa dormitoryo. Si Francis naman ayun, nagbabayad pa. Kaya lang ang tagal niya. Kaya binalikan ko. Kaya lang, paglabas ko, nainis ako bigla na parang nag-init ang dugo ko. Kasi naman, hinawakan ng tricycle driver yung balikat ni Francis tapos tinapik-tapik pa. Kaya hinawakan ko agad si Francis sa kamay niya at hinila ko na sa loob ng dormitoryo. Nainis kasi ako. Ito ba?
Nakangiti pa si Francis. Akala niya atay natutuwa ako. Eddie, anong nangyari sa'yo? Bakit na kasi mangot ka? Bakit nagpapahawa ka sa balikat, Francis? Sino yun? Eddie, okay ka lang? Nagpasalamat lang yung sinakyan natin. Malay ko ba na tatapikin ako sa balikat? Ewan ko sa'yo, Francis. Paala ka dyan. Nagsiselos ka ba, Eddie? Hindi. Tsaka bakit ako magsiselos? Uy, selos siya. Parang gusto ko tuloy maligo ng may kasabay. Wika ni Francis. Sige, Francis. Pasabay na din ako para di na ako magselos. At eto, hinila na ako ni Francis sa banyo. Napakarupo ko ata masyado. Bigay agad eh. Pero nagselos talaga ako. Kapag nangyari ulit yun, ako, baka makapanakit ako. Pero teka, liligo na muna kami ni Francis para tuluyan ng mamukadkad ng bulaklak.